Tinambangan ng hinihinalang New People's Army ang isang grupo ng mga sundalo sa Quezon Province. 2 ang namatay habang 4 ang nasugatan. May news to go si Jay Sabale. 2 sundalo ang patay at 4 na iba pa ang sugatan matapos tambangan ng mga hinihinalang kasapi ng New People's Army sa Lopez, Quezon kahapon. Ang isa sa mga namatay, isang opisyal na nabaril sa ulo. Ayon sa AFP, sakay ng truck ang mga sundalo at papunta sana sa isang medical mission nang mangyari ang ambush. Nagtagal ng 1 oras ang barilan. Naganap ang pananambang 2 araw matapos arestuhin ang mag-asawang Benito Tiamson at Wilma Austria na matataas na leader daw ng Communist Party of the Philippines at ng armadong sangay nitong NPA. Nauna nang sinabi ng AFP na naghahanda ito para sa mga pag-atake umano ng NPA kasunod ng pagkakaaresto sa grupo ni Tiamson. At habang papalapit ang ika-45 anibersaryo ng armadong grupo sa March 29. Pero ang gobyerno, hindi raw natatakot sa umunoy mga banta ng komunistang grupo. Hindi rin daw nito pakakawalan ang mag-asawang Tiamson at sa halip ay nanawagan pa sa mga rebeldeng sumuko na. The AFP, together with the Philippine National Police, is always prepared for whatever actions, violent incidents that the CPP-NPA might initiate. Pero nanindigan ng komunistang partido na hindi magwawakas ang kanilang armadong pakikibaka. Nanindigan din ang grupo na hindi susuko sa rehimeng Aquino ang mga kasapi ng NPA. Sumailalim sa inquest sa Camp Crame kahapon ang mga Tiamson para sa mga reklamong illegal possession of firearms and explosives at harboring criminal offender. Itinanggi ng grupo ni Tiamson ang akusasyon. Ayaw din nila kilalanin ang inquest proceedings dahil sa Cebu sila naaresto, kaya di rin dapat sa Maynila ini-inquest. Paano naman naging baril ang laman noon? Tuta at pusa nga yung kasama nila. So hindi totoo no na ngayon lang lumabas yan. Clearly it's a planted evidence. Venue, bakit daw dito? Yung authority ng DOJ is pag-inquest kahit saan pwede. Pagdating naman sa hearing, kung saan nangyari, doon talaga yung hearing. Nandun yung tuta sa sa iniwan namin, di na pwede bitbitin dito. Naiwan sa Cebu yung mga sinasabi nila. Yun. Wala daw pa rin. Kanya-kanya depensa yon. Babala ng founding chairman ng CPP na si Jose Maria Sison sa gobyerno, ang pagkakaaresto kina Tiamson ay magiging hadlang sa usapang pangkapayapaan. Makakaabala ito, magiging sagabal sa peace negotiations at maging pananagutan ng Aquino regime ang pagkaantala o kaya pagkasira ng peace negotiations. Well, they've walked out to the CPP, NPA, and they've walked out to the peace talks, if you remember correctly. No? Does it have an impact? I don't think so. It really depends on their willingness to go back to the bargaining table. The attacks have not ceased. So, what are they saying? For them, it's business as usual, I guess. Jay Sabale, GMA News.